Ang Panginoon, isa po sa mga kung tawagin natin ay ibang pakistahan ay itong pagdiriwang ng Santo Niño. Dito lang po sa Pilipinas yan. Yan ay pinayagan ng Santo Papa sapagkat maliwanag na naging bahagi ng ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang unang imahen na tinanggap natin bilang mga Pilipino Katoliko. Hindi lang po kay Haring Umabol na yun din ay sangayon din sa mga kagatundo, no? Yun naman daw ay kay Haring Lakandula. Bahagi yun na makita sa natin yung pagkaunawa natin sa balang sa Jesus na nawa ay magpalalim ng ating pananalig sa ating Diyos at sa ating pagtutulong sa bawat isa. Dalawang bagay yung nais natin pagnilay-nilayan. Una, yung pangangalaga natin sa mga bata. Ang pamiminto nawa natin sa batang sa Jesus ay magpalalim ng patuloy natin pangangalaga sa mga bata. Kamakailan, naging viral yung tagpuan ng isang estudyante na nagtitinda ng isang pagita at ng isang security guard. So maraming mga nagtanong ay bahagi yun tungkol doon sa tinatawag natin security guard. Bawal mo talaga magtinda sa harapan mo. Bata pa ito. Ito ay abuse of child. Sisilipa. Ito bagay makakasama ito sa isang tinatawag natin nangihingi lamang. Ginagamit lang yung kanyang panginging bata. So, nasaan ang mga magulang? Maraming mga tanong na na-address na nasabi viral na tampon. Nakayon mo sa mga may kapangyarihan, tutusin daw, hindi lang ngayon lang natin nakita yung daw ay una nangyari noong December 17. In-upload. Pagkatapos ay sinabihan na kung maaari ay alisin. O tinanggal. Binalik ulit ngayong January. Estudyante yung bata, pero hindi na bata. 21 years old na. First year college na. Medtech. Pero bahagi yun na kung saan ay pinukaw yung ating kalinangan na makita natin tama yung kahalagahan ng pangangalaga sa mga bata. Bahagi yun na kinakailangan natin na yung bata ay dapat inaalagaan. Inalagaan ng mga magulang. Bahagi na kung saan sila'y higit na magabayan sa kanilang pagkilos. Tinuturuan ang dapat nilang malaman bilang isang mabuting tawag, bilang isang mabuting Kristiyano, bilang pag-aaral. Bahagi rin o. Sabi nga ay nandun din yung elemento ng pagtulong. Sabi nga yung post na yun, alaman ko rin na hindi pwedeng pagtrabahuin ng bata hanggang
sila ay 15 years old. No? So, yun pala yung batas ng Pilipinas. No? Pero sa atin, itinuturing namin na abuse of children ay kapag below 18 years old. No? Kaya kinakailangan natin ang patuloy na pangangalaga sa mga bata. No? Bahagi yun, no? Na makita natin na sa ngayon po sa report, maraming klase ng pag-aabuso. Ang bulbuli, yung pananalita, pagkapahiya, sexual abuse, sa ngayon po sa DSWD, 1%, 1.2% ang mga bata reported as sexually abused. Sabi na natin, maliit lang pala bata, 1%. But hindi mo, malaki mo yung 1% kasi 100,000, 1,200,000 tayo. Ang 1% lamang na yung 1.2. Ay kung 1.2, 1,200,000 na bata. O 1,200,000 ang nakaranas ng ganitong uri ng pag-aabuso. Isa sa bawat isang daan, mahigit. Kaya bahagi yun, pinakailangan namin sa binawa natin na pangangalagaan at nakakalungkot na ito ay nangyayari gawa ng ibang tao at maaaring gawa ng sarili dugo. Kaya kinakailangan natin na patuloy ng magkaroon ng sapat na kaalaman upang pangalagaan namin ang ating mga bata. Lalo-lalo na tungkol sa mga bagay na hindi nakalulugod sa kanilang kalagayan. Kaya ano yung pwede natin gawin? Idulog natin sa harapan ng Diyos, ipanalangin natin yung mga magulang na tunay nawa magabayan nila yung mga bata at kalimutan sinasabi ko. Kuminsan yung ibang mga magulang hindi makapunta ng pagsimba ng araw. Natutuwa naman yan, may mga kasama kayong bata. Huwag kayong mayang isama yung mga bata. Ay kung sila may nag-iingay, masasanay nyo yan. Matuturuan din mo yung hindi mag-ingay. At sa akin, hindi na umaling yung bata ang mag-ingay. Huwag lang yung matanda. Pero bahagi yun na turuan ng bata. Katulad ko sa Ebanghelyo, pinakita natin sa Ebanghelyo, ay palagi kasama sa Jesus. Pagpupunta sila sa templo ng Jerusalem, ibang bawa yung templo ng Jerusalem, ibang bawa yung sinagoga nila. Yung templo ng Jerusalem ay once a year lang. Pero ibig sabihin, sa sinagoga, andun palagi ang mga sa bawat bayan. Ay bahagi ng kasama palagi sa Jesus. At sabi ko nga, huwag niyong ilagay sa mga imahe ninyo yung Santo Niño de Palaboy at saka yung Santo Niño de la Suerte. So, pwede nyo namang itago yung pera, yung lukbutan, alisin nyo na lang yung lukbutan, kung detachable. Kasi sabi nga ko natin ay hindi mo yan anting-anting at yung palaboy. Totoo na si Jesus ay nawala. Pero 3 araw na. At pagkong hindi siya nawala, nagpaiwan siya. Nagpaiwan siya. At nasaan siya? Nasa templo ng Jerusalem. Nagtatanong at nakikipag-usap sa mga pari at mga iskriba nung panahon na yun. So hindi mo siya palaboy. Kasi baka mahirap na kapag nakita po halimbawa yung imahe ninyo, kapag
tinanong kayo ng ibang sekta, sino yan? Santo Niño de Palaboy. Baka sabihin kayo, we encourage na ang mga bata ay maging Palaboy. Hindi ho. Hindi ho na yung pananampalataya natin, hindi ho pananampalataya na nagpapakita at nagpapahayag ng mga bata na hinahayaan natin maging Palaboy. Lalo-lalo na ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi siya naging Palaboy. So bahagi mo yun na nawa maging bahagi ng ating kalinangan. At sana po, makita natin yun din yun sa mga imahe na tinatawag natin Santo Niño. Ito ang isa sa pinakamaraming imahe na makikita natin sa bawat tahanan ng Pilipino Katoliko. Mas marami pa ito sa crucifix. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan, na nawa, yung imahe na yan ay sumasang-ayon sa pinaniniwalaan natin na alin nangangalaga sa mga bata. Hindi yung tinatawag natin ay imahe ng Santo Niño de Palaboy. So, gawa natin ng paraan. Pwede natin bihisa. Hindi yung bihis na mga Palaboy. Ulit-ulit ang damit. Ay bahagi mo yun. Pero yun ang unang tungkol, pangalaga sa mga bata. Pangalawa, bahagi mo na ang mga bata ngayong kasalukuyang panahon ay humaharap sa mas matinding hamon ng lipunang ginagalawa natin. Gawa ng alin, makabagong teknolohiya. Kung tayo ay dumanos ng mga pagsisikap ng panahon natin, lalo-lalo na ngayong mga bata, kasi may AI na ngayon, artificial intelligence. Kinakailangan na yung mga bata ay magkaroon tulad ng pinahayag sa banal na kasulatan. Ang bata nito ay lumaki na marunong. Ang kinakailangan natin ay maging marunong. Well, yung pagiging marunong, hindi lamang tinatawag natin intellectual, pwede rin emotional, pwede rin social, pwede rin kung tawagin natin ay cultural intelligence. Ang kinakailangan natin dito, nadali yung isang napakahalagang sangkap, kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Kasi kapag mababa ang loob mo, ang isip mo ay mag-aaral ba ako? Pag-isumikahan mo ba? Kapag mayabang ka, hindi, alam ko na yan. Ano gagawin mo? Hindi ka na mag-aaral. Wala, may iwanan ka. Hindi ka na magsusikap na yung lalo na napakarami na kung tawagin natin na nag-aagawa sa mga trabaho at sa mga hamon ng daigdig na ito. Kaya kinakailangan natin yung kababaan ng kalooban, napakahalaga po yung kababaan ng kalooban. Para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman na harapin natin ang daigdig na ito, lalong-lalo sa pinipag-ugnayan natin sa Diyos at sa bawat isa. At yun din yung bahagi na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya bahagi rin na maitulong din natin sa mga bata yung patuloy ng panalangin. Isang magandang panalangin na gawin natin ngayon. Ito po ay panalangin ng simbahan. Yung San Francisco Javier. Si San Francisco Javier kasi maraming sinulat tungkol sa mga bata. At yung kanyang apostolate para sa mga bata. At
At yun din yung kinuha ni Don Bosco. So, San Francisco Javier at Santa Teresita ng Batang sa Jesus, St. Teresa de Calvisus, bahagi yun ng simbolo at halimbawa na tinatawag namin pagiging katulad ng kalooban ng isang bata. So, San Francisco Javier at Santa Teresita ng Batang sa Jesus, ipanalangin mo kami at ang lahat ng mga bata sa buong mundo. So, pwede ninyong maging bahagi ng padalangin niya at ituro sa mga bata. Takibat ng alin, isang ama namin at isang abagi ng Maria. Dadasalin araw-araw. Bahagi nito yung para tumaling tayo sa pagkilala at tunay na paggabayan natin ang mga bata. At katulad ni Jesus, nawa tayo ay lumaki na marunong kalugod-lugod sa harap ng Diyos at ng mga tao.